Sa gitna ng maingay na opisina ng balita sa Maynila, tumunog ang telepono sa mesa ni Gabriel Mendez. Isang tawag mula sa kanyang editor, si Emil Santiago, ang magbabago ng direksyon ng kanyang karera at ng kanyang buhay. Gabriel, narinig mo na ba ang balita tungkol sa Jerusalem? Tanong ng boss niya. Ang boses ay magaspang ngunit may bakas ng pananabik. Jerusalem, sagot ni Gabriel habang iniayos ang salamin niya. Hindi ba kaguluhan lang ulit yon? Protesta, mga demonstrasyon, karaniwang headline. Hindi ito karaniwan, sagot ni Emil Santiago, halos pabulong. May nakita silang isang liwanag. Isang bagay na hindi maipaliwanag. Babalikwas ang mundo dito. Napakunot ang noo ni Gabriel. Isa siyang veteranong mamamahayag na bihasa sa mga krisis at kontrobersya, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng interes sa relihiyon o mga himala. Liwanag. Gusto mong magsulat ako ng kwento tungkol sa isang ilaw sa langit. Hindi lang basta liwanag. Ang sinasabi ng mga tao parang celestial. Maraming nakakita. At may mga video na kumakalat. Gusto kong pumunta karoon at alamin kung ano talaga ang nangyari. Isang buntong hininga ang sagot ni Gabriel. Alam niyang hindi siya makakatanggi. Ang bawat kwento ay isang hamon, at ito ang dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakamahusay sa larangan niya. Ngunit ang ideyang ito, liwanag, himala, Jerusalem, hindi ito ang sakop ng kanyang interes. Ilang araw pagkatapos ng tawag na iyon, bumaba si Gabriel mula sa eroplano sa Ben Gurion Airport, dala ang kanyang laptop, recorder, at notebook. Sa labas ng paliparan, ang init ng araw ng Israel ay agad na bumungad sa kanya, kasabay ng ingay ng mga sasakyan at ang amoy ng lupaing mayaman sa kasaysayan. Ang biyahe patungong Jerusalem ay parang paglalakbay sa nakaraan. Sa bawat kilometro, dumaraan ang bus sa mga lugar na tila nababalot ng kwento, mga bundok na nabanggit sa Biblia, mga lugar na puno ng tradisyon, at mga tao na tila may malalim na koneksyon sa lupaing ito. Habang papalapit siya sa lungsod, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid, sa kabila ng napabalitang kaguluhan. Sa wakas, narating niya ang makasaysayang lugar ng Old City. Ang mga makitid na daan, mga tindahan ng souvenir, at ang amoy ng pampalasa sa hangin ay tila sumalubong sa kanya ng may mainit na yakap. Ngunit hindi siya narito para mag-enjoy sa tanawin. Narito siya para alamin ang totoo. Sa tabi ng Western Wall, napansin niya ang dami ng tao. Ang iba ay nakatingala sa langit, habang ang iba naman ay nagdarasal ng taimtim. Sa isang sulok, isang babaeng may hawak na cellphone ang tila naguguluhan. Lumapit siya rito. Paumanhin, wika niya sa English. Nakakita ka ba ng kakaiba rito? Tungkol sa liwanag. Napatingin ang babae sa kanya. Siya ay nasa mga 30 taong gulang, may balabal sa ulo, at hawak-hawak ang isang maliit na pendant na may bituin ni David. Sagot nito, ang boses ay nanginginig. Nakita ko ito kagabi. Parang isang apoy na hindi nasusunog. At may narinig akong mga boses. Hindi ko maintindihan pero ang ganda talaga. Nagpatuloy sa pagkwento ang babae na nagpakilalang si Miriam. Ayon sa kanya, ang liwanag ay nagtagal ng halos 10 minuto bago ito biglang naglaho. Pero bago ito nawala, dagdag niya, nakita ko ang hugis ng isang tao. Parang isang anghel. Hindi napigilan ni Gabriel ang mapailing. Isang anghel? Bagaman interesado siya sa kwento, hirap pa rin siyang paniwalaan ang mga ito. Gayunpaman, inabot niya ang kanyang recorder. Pwede ba kitang tanungin ng mas detalyado? Para sa isang artikulo. Tumango si Miriam. Pero tumigil siya at tumingin sa paligid. Hindi lahat ng tao rito gusto ang nangyayari. Marami ang natatakot. Habang pinapakinggan ang kwento ni Miriam, may isang lalaking lumapit sa kanila. Siya ay mataas, nakasuot ng simpleng damit, at may hawak na makapal na librong tila puno ng alikabok. Pinagmamasdan kita, dayuhan, wika nito kay Gabriel. Hindi ka ba naniniwala sa mga himala? Nagulat si Gabriel sa biglang tanong. Ako'y isang mamamahayag. Nandito ako para magulat, hindi para maniwala. Ngumiti ang lalaki. Minsan, ang paniniwala ay nagsisimula sa mga mata. Ngunit ang totoong pananampalataya, doon sa puso. Iniabot niya ang libro kay Gabriel. Basahin mo ito. Makakatulong ito sa'yo. Bago pa makatanong si Gabriel kung sino siya, tumalikod ang lalaki at naglaho sa makapal na grupo ng tao.
Iniwan siya na may tanong sa isip, sino ang lalaking iyon, at bakit tila may kakaiba sa kanyang presensya. Pagbalik sa kanyang hotel, binuksan ni Gabriel ang librong iniwan ng lalaki. Sa loob, nakita niya ang mga lumang tala ng kasaysayan ng Jerusalem, mga kwento ng mga himala, mga digmaan, at mga propesya. Ngunit sa isang pahina, may isang linya na tila tumagos sa kanyang isip, kapag ang liwanag sa langit ay muling makita, ang simula ng huli ay naririto na. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa bintana. Lumapit siya at sumilip. Sa kalangitan, isang liwanag ang muling nagpakita, mas maliwanag pa kaysa sa araw. Ang kanyang puso ay bumilis at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang isipin. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Kinabukasan, nagising si Gabriel sa tunog ng telepono. Si Miriam ang nasa linya. Kailangan mong pumunta sa Mount of Olives. May bagong kaganapan doon. Mukhang mas marami ang nakakita ngayong gabi, anya, ang boses puno ng pag-aalala at pananabik. Hindi nag-aksaya ng oras si Gabriel. Binitbit niya ang kanyang kagamitan at agad na tumungo sa lokasyon. Habang umaakyat sa lugar, napansin niya ang mga grupo ng tao na tila nagmumuni-muni. Ang ilan ay nakikipagdebate habang ang iba'y nagdarasal. Pagdating niya sa tuktok, naroon ang isang grupo ng mga relihiyosong leader at historiador. Sa gitna nila ay si Hannah Levin, isang eksperta sa kasaysayan ng Jerusalem at relihiyon. "Ikaw ba si Gabriel Mendez?" tanong ni Hannah habang iniabot ang kamay nito. Ang kanyang boses ay tiyak at puno ng otoridad. Sagot ni Gabriel, bahagyang nagulat na kilala siya ng babae. "Paano mo nalaman na paparating ako?" "Hindi mo kami naliligaw, Mendez. Ang sinumang gustong unawain ang nangyayari rito ay laging nagtatapos sa akin," sagot ni Hannah na may bahagyang ngiti. Pinaupo siya ni Hannah sa isang lugar kung saan malapit nilang mapagmamasdan ang kabuuan ng lungsod. "Tingnan mo ang Jerusalem," wika niya. Isang lungsod na naging saksi ng libu-libong taon ng kasaysayan, mga digmaan, himala, at pananampalataya. Kaya hindi na ako nagugulat na ang liwanag na ito ay humila ng atensyon ng mundo. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Hannah ang ilang dokumento at larawan mula sa nakaraang gabi. Ang mga imahe ay nagpapakita ng tila celestial na liwanag sa itaas ng lungsod. Sa isa sa mga larawan, may makikita kang isang figura na parang isang nilalang na may pakpak, ngunit ang detalye nito ay hindi malinaw. "May paliwanag ka ba tungkol dito?" tanong ni Gabriel. "Mayroon," sagot ni Hannah. "Ngunit hindi mo ito maintindihan kung hindi mo alam ang kasaysayan ng lungsod na ito." Sa sumunod na oras, ipinaliwanag ni Hannah ang kahalagahan ng Jerusalem sa kasaysayan. Ang lungsod, ayon sa kanya, ay naging sentro ng espiritual na labanan mula pa noong unang panahon. Binanggit niya ang mga propesya mula sa lumang tipan na nagbabanggit ng mga celestial na kaganapan sa pagtatapos ng panahon. "May mga sulat na tumutukoy sa liwanag na katulad nito," dagdag niya. Sa isang dokumento mula sa 1th century, may kwento ng isang anghel na nakita sa kalangitan sa gitna ng digmaan. Pero ang tanong ay ito, bakit nangyayari ito ngayon? Tingin mo ba konektado ito sa kasalukuyang mga protesta at kaguluhan? Tanong ni Gabriel. "Posibleng," sagot ni Hannah. "Ngunit hindi ko masasabi ng tiyak. Ang mga himala, o kahit anong tinatawag nating ganito, ay laging may malalim na kahulugan, isang mensahe." Habang nakikinig si Gabriel, isang grupo ng mga turista ang dumaan, nag-uusap tungkol sa isa pang kwento. Ayon sa kanila, sa isang military checkpoint malapit sa lungsod, may mga sundalo na nagsabing nakakita sila ng isang figura na tila nagpoprotekta sa kanila habang may nangyayaring engkwentro. Nagdesisyon si Gabriel na puntahan ang lugar na iyon sa tulong ni Hannah. Sa checkpoint, nakausap nila si Major Elan, isang sundalong Israeli na naroroon sa oras ng insidente. Ang mukha nito ay puno ng emosyon habang inaalala ang nangyari. "Noong gabing iyon, sobrang tahimik. Tila may inaabangan kaming panganib," kwento ni Elan. "Bigla na lang, may liwanag na tumama sa harap ng aming konvoy. At sa gitna ng liwanag na iyon, may nakita akong aninong parang may mga pakpak. Akala ko guni-guni lang iyon, pero lahat kami nakakita." "Sa tingin mo ba, isa itong anghel?" tanong ni Gabriel, sinusubukang itago ang kanyang pag-aalinlangan. Tumango si Elan. "Hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ang liwanag na yon parang may nagbigay sa amin ng proteksyon. Para bang hindi kami nag-iisa."
Pagkatapos ng panayam, muling bumalik sina Gabriel at Hana sa Jerusalem. Habang naglalakad sila sa makitid na daanan ng Old City, napansin nilang maraming tao ang nagkwekwento ng iba't ibang bersyon ng mga nangyari. Ang ilan ay tila tiwala na ang Diyos ay nagpakita ng mensahe, samantalang ang iba ay natatakot sa mga maaaring kahulugan nito. Hindi ka ba naakit na maniwala? Tanong ni Hana bigla kay Gabriel habang sila'y naglalakad. Ang trabaho ko ay magulat ng katotohanan, hindi ang maniwala sa kwento, sagot ni Gabriel, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Kung ganon, sabi ni Hana, baka ang katotohanang hinahanap mo ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Habang nagtatapos ang araw, si Gabriel ay bumalik sa kanyang hotel upang suriin ang kanyang mga tala at video. Ngunit sa halip na makapagpahinga, parang may bumabagabag sa kanyang isip. Ang mga kwento ng mga tao, ang sinseridad sa mga mata ng mga testigo, at ang dokumento ni Hana, lahat ito'y parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mapagsama-sama. Sa kanyang bintana, muling tumingin si Gabriel sa tanawin ng lungsod. Sa kalangitan, ang bituin ng gabi ay parang mas maliwanag kaysa dati. Isang pakiramdam ng pagkamangha at misteryo ang lumukob sa kanya. Anong nangyayari sa lugar na ito, bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring hindi niya maipaliwanag ang lahat ng bagay gamit lamang ang lohika. Kinabukasan, naglakad si Gabriel sa makipot na daanan ng Old City, ang lugar na puno ng kasaysayan at espiritualidad. Ang hangin ay mabango sa amoy ng pampalasa at tinapay mula sa mga tindahan. Sa bawat sulok, naroroon ang mga peregrino, nagdarasal sa katahimikan o nagtatalo tungkol sa kahulugan ng mga kamakailang kaganapan. Ang lungsod ay tila humihinga ng parehong misteryo at tensyon. Ramdam ni Gabriel ang bigat ng tanong na dala niya, ano ba talaga ang liwanag na ito? Habang naglalakad siya, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Emer Mendez! Napalingon siya at nakita si Miriam, ang babaeng una niyang nakausap sa Western Wall. Lumapit ito, hawak ang isang maliit na bag na tila puno ng mga papel. Miriam, sabi ni Gabriel, anong ginagawa mo rito? May bago akong narinig. Ang mas maraming tao ngayon ay nagkukwento tungkol sa nakita nila kagabi, sagot ni Miriam, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Sa tingin ko, mas mabuting makausap mo sila. Sinundan niya si Miriam patungo sa isang maliit na plaza kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Sa gitna ng grupo ay isang batang babae, si Sarah, na nagkukwento sa iba tungkol sa kanyang nakita. Siya'y tila nanginginig sa kaba, ngunit nananatiling matatag sa kanyang boses. Noong una, akala ko'y panaginip lang, sabi ni Sarah. Pero naramdaman ko ang liwanag sa balat ko, parang apoy na hindi nasusunog. Sa gitna ng liwanag, nakita ko siya. Isang figura. Isang nilalang. Nagmamadaling nagsulat si Gabriel sa kanyang notebook, habang tahimik ang mga tao na nakikinig sa babae. Nakita mo siya? Hindi ba maaaring imahinasyon lang iyon? Tanong ni Gabriel, hindi maitanggi ang pagdududa sa kanyang boses. Kung ganoon, sagot ni Sarah, bakit maraming tao ang nakaramdam ng pareho? Hindi ito ordinaryo. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong may mensahe yon. Napatingin si Miriam kay Gabriel na tila sinasabing, maniwala ka na. Ngunit nanatiling tahimik si Gabriel, sinusuri ang bawat detalye. Pagkatapos ng usapan, nagpa siyang pumunta si Gabriel sa Masjid Al-Aqsa, isa pang makasaysayang lugar kung saan iniulat ang kakaibang mga pangyayari. Sa loob ng compound, naroon ang isang imam na tahimik na nagmamasid sa mga bisita. Naglakad si Gabriel papunta rito, dala ang pag-asang makuha ang kanyang pananaw. Paumanhin, wika niya. Ako'y isang mamamahayag. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa mga liwanag na nakita. Ano ang opinyon niyo rito? Tumitig ang imam sa kanya bago ngumiti ng bahagya. Ang Jerusalem ay isang lungsod ng mga himala, ngunit hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos, sabi nito. Tumigil si Gabriel, napaisip sa bigat ng pahayag. May mga pagkakataon na ang liwanag ay ginagamit upang linlangin ang mga tao. Maging maingat ka sa paghusga. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isip habang naglalakad palabas ng compound. Hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng imam? Ang liwanag ba na iyon ay tanda ng kabutihan, o may mas malaking puwersang nagtatago sa likod nito? Habang iniisip niya ito, hindi niya napansin ang isang matandang lalaking nakatayo sa kanto ng daan, tila hinihintay siya. Gabriel, sabi ng lalaki nang makalapit ito. Tumingin siya, nagulat na kilala siya ng estranghero.
Sino ka? Tanong niya, nagtataka sa misteryo ng lalaki. Ang pangalan ko ay Elias, sagot nito, ang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Pinapanood kita at alam kong hinahanap mo ang katotohanan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Gabriel, lumalalim ang kanyang pagdududa. Ang katotohanan ay palaging tumutulong sa mga taong dapat makaalam nito, sagot ni Elias. Ngunit handa ka bang tanggapin ito kapag dumating na ito sa iyo? Bago pa siya makasagot, naglakad palayo si Elias at tuluyang nawala sa makapal na dami ng tao. Naiwang nagtataka si Gabriel, ngunit alam niyang hindi iyon ang huling beses na magkikita sila. Sa kanyang hotel ng gabing iyon, binuksan ni Gabriel ang kanyang laptop at mga tala. Pilit niyang pinagdugtong ang mga kwento ni Sarah, Miriam, at ang imam. Sa kabila ng lahat ng impormasyon, nararamdaman niyang may bahagi ng puzzle na hindi pa niya nakikita. Tumingin siya sa bintana, ang tanawin ng lungsod ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Muli, naramdaman niya ang bigat ng tanong na bumabagabag sa kanya, ano ang nangyayari sa Jerusalem? Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, natagpuan niya ang sarili niyang nagdadasal, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa mahabang panahon. Kinabukasan, ang araw sa Jerusalem ay tila mas maliwanag, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Patuloy ang pagdaloy ng mga tao sa makasaysayang mga lansangan, ngunit ngayon, mas marami ang nag-uusap tungkol sa isang bagong balita. May mga sundalo na nagulat na nakakita ng isang figura sa gitna ng liwanag sa checkpoint malapit sa mga kabundukan ng lungsod. Si Gabriel, na muling nilamon ng kanyang pagkausisa, ay nagtungo sa nasabing lugar kasama si Hannah, ang historian na naging gabay niya sa mga nakaraang araw. Habang papunta sila, tahimik si Hannah ngunit tila may iniisip na malalim. Gabriel, basag ni Hannah sa katahimikan, alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataon na may naiulat na ganitong pangyayari sa Jerusalem? Ang mga kwento tungkol sa liwanag at mga figura ay bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Ang tanong ko sa iyo, handa ka bang makita ang hindi maipaliwanag? Hindi sumagot si Gabriel agad. Sa halip, binuksan niya ang kanyang recorder at tumingin sa bintana ng sasakyan, ang tanawin ng bundok ay tila may misteryong nagkukubli. Hindi pa ako naniniwala, Hannah. Pero gusto kong malaman ang katotohanan, kahit gaano pa yon kakomplikado. Pagdating nila sa checkpoint, sinalubong sila ni Major Elan, isang sundalong Israeli na naroroon nang mangyari ang misteryosong insidente. Ang mukha nito ay halata ang pagod ngunit puno ng emosyon habang ikinukwento ang karanasan niya. Noong gabing iyon, nasa gilid kami ng malaking bakbakan. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik para sa ganoong sitwasyon, sabi ni Elan, ang boses ay nanginginig. Bigla na lang may isang napakaliwanag na bumalot sa lugar. Akala ko'y isang pagsabog, pero hindi yon sumabog. Sa gitna ng liwanag, may nakita akong figura, parang isang nilalang, hindi tao. Hindi ko makalimutan ang pakiramdam na parabang protektado kami. Nagulat si Gabriel sa sinseridad ng sundalo. Nakita ba ito ng iba sa tropa mo? Tanong niya, sinusubukang maging maingat sa tono. Sagot ni Elan, tumingin sa kanya ng diretsyo sa mata. Lahat kami. Hindi ito imahinasyon. Ang figurang iyon parang isang anghel. Tahimik si Gabriel habang pinoproseso ang narinig. Sa tabi niya, si Hannah ay nakayuko, tila iniisip ang lalim ng sinabi ni Elan. Ang mga ganitong kwento, sabi ni Hannah sa wakas, ay naririnig na natin mula pa noong panahon ng Biblia. Ang tanong ay, bakit ngayon? Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Sa daan pabalik sa lungsod, ramdam ni Gabriel ang bigat ng mga tanong na naiwan ng kanilang pag-uusap kay Elan. Sa gitna ng kanyang pag-isip, biglang nagsalita si Hannah. Gabriel, naniniwala ka na ba? Hannah, gusto ko ng ebidensya. Pero kahit hindi pa ako naniniwala, hindi ko rin maipaliwanag ang naririnig at nakikita ko. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tumigil ang kanilang sasakyan. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon malapit sa isa pang bahagi ng bundok. Lumapit sila, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng grupo, isang lalaki ang sumisigaw, tila nagbabala. Nakita ko siya, sabi ng lalaki, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa langit. Nakita ko ang Arkanghel Miguel. Siya ang nagbigay sa amin ng proteksyon mula sa kasamaan. Nagulat si Gabriel sa narinig. Mabilis siyang kumuha ng litrato at nagsimulang magtanong. Ngunit bago pa siya makapag-interview ng maayos, lumapit ang isang matandang babae at hinawakan ang kanyang braso. Anak, sabi ng babae, ang boses nito ay puno ng takot. Hindi lahat ng liwanag ay para sa atin.
Ang iba'y babala. Ang kanyang mga salita ay tila tumagos kay Gabriel. Mag-ingat ka, anak. Sa gabing iyon, bumalik si Gabriel sa kanyang hotel, puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Habang binabalikan ang kanyang mga tala, ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumalik sa sinabi ng matandang babae at ni Elan. Hindi lahat ng liwanag ay mabuti. Ano ang kahulugan nito? Nagbukas siya ng laptop at nagsimulang magsulat, ngunit bigla siyang tumigil nang makita ang kanyang refleksyon sa bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng Jerusalem ay kumikislap sa ilalim ng buwan, ngunit sa likod ng liwanag na iyon ay may aninong tila nagbabantay. Tumayo si Gabriel, huminga ng malalim at isinara ang kurtina. Hindi pa rin niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit ang isang bagay ay sigurado, ang mga sagot ay hindi niya matatagpuan sa lohika lamang. May mas malaking puwersa na gumagalaw sa paligid, at handa siyang sundan ito, kahit saan pa ito humantong. Ang init ng araw ay unti-unting bumalot sa makasaysayang lungsod ng Jerusalem. Sa kabila ng liwanag, tila mas matindi ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa paligid. Nagising si Gabriel na puno ng kaba at hindi maipaliwanag na pananabik. Mula sa kanyang hotel, tinawagan niya si Hannah upang muling makipagkita. Nararamdaman niyang may mahalagang impormasyon na kailangang mabunyag. Pagdating niya sa bahay ni Hannah, sinalubong siya nito sa pintuan, hawak ang isang makapal na manuskripto. Ito ang kailangan mong makita, sabi ni Hannah, itinaas ang librong tila punong-puno ng kasaysayan. Ano ito? Tanong ni Gabriel habang kinuha ang libro. Isang kopya ng sinaunang sulat mula sa panahon ng 10th century, sagot ni Hannah. May mga kwento rito na halos eksaktong tumutugma sa mga nangyayari ngayon. Basahin mo. Habang binubuklat ni Gabriel ang mga pahina, ang kanyang mata ay napako sa isang talata. Kapag ang liwanag sa langit ay nagpakita, ito ay tanda ng pagsisimula ng pagbabagong darating. Sa gitna ng kaguluhan, may magpapakita upang magdala ng pag-asa, ngunit ang ilan ay manlilinlang. Ang mga salitang ito, bulong ni Gabriel, parang napapanahon. Dahil napapanahon niya, sagot ni Hannah, ang tono nito ay seryoso. Ito ang tinatawag na cycle ng propesya. Paulit-ulit itong nangyayari sa kasaysayan, at ang Jerusalem ang palaging nasa sentro nito. Habang iniisip ni Gabriel ang sinabi ni Hannah, biglang dumating si Miriam, tumatakbo at hinihingal. Kailangan niyo itong makita, sigaw niya. May dala siyang cellphone at ipinakita ang isang video na kuha malapit sa Temple Mount. Sa video, makikita ang isang figura na tila nakatayo sa gitna ng liwanag. Hindi malinaw ang anyo nito, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. Hindi ito peke, sabi ni Miriam. Kinuha ito ng isa sa mga taong naroroon kagabi. May mga testigo na nagsasabing narinig nila ang tinig nito, pero hindi nila maintindihan ang mga salita. Paano mo nasisiguro na hindi ito gawa-gawa lang? Tanong ni Gabriel, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kritikal. Tingnan mo, sagot ni Miriam, ang dami ng tao sa video. Lahat sila nakatingin sa parehong direksyon. Hindi lahat ng mga ito ay maaaring magsinungaling. Tahimik si Gabriel habang pinapanood ang video. Sa likod ng kanyang isipan, nararamdaman niyang may kakaiba sa figura na iyon. Ngunit ayaw pa rin niyang bumitaw sa ideyang maaaring may paliwanag dito na hindi supernatural. Sa parehong araw, nagpatawag ng pulong ang isang lokal na leader ng relihiyon upang pag-usapan ang mga kaganapan. Pinuntahan ni Gabriel, Hannah, at Miriam ang pagtitipon sa loob ng isang sinaunang sinagoga. Sa loob, naroroon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang relihiyon, mga pari, rabbi, at imam. Ang lahat ay tila nasa iisang layunin, alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga pangyayari. Ang diskusyon ay naging tensyonado. Ang iba ay naniniwalang ito ay tanda ng Diyos na nagpapakita sa panahon ng kaguluhan. Ang iba naman ay nagbabala na maaaring ito ay isang anyo ng panlilinlang upang lituhin ang mga tao. Habang nag-uusap ang mga leader, nagkaroon ng pagkakataon si Gabriel na magsalita. Ano ang sinasabi ng bawat isa sa inyo tungkol sa figura sa liwanag? Tanong niya. Naniniwala ba kayo na ito ay banal o posibleng ito ay huwad? Isang rabbi ang tumugon. Kung ito ay banal, ito ay magdadala ng kapayapaan. Ngunit kung ito ay huwad, ito ay magdadala ng pagkakahati-hati. Sa ngayon, hindi pa natin matukoy kung alin ang totoo. Mula sa likod, isang imam ang nagbigay ng babala. Hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan. Sa kasaysayan, maraming beses nang ginamit ang sobrenatural upang itulak ang mga tao patungo sa pagkawasak.
Ang sagutan ay nagpatuloy at sa bawat komento, naramdaman ni Gabriel ang lalong pagkalito ng mga tao. Ang bawat isa ay tila may kani-kanyang interpretasyon, ngunit walang konkretong sagot. Pagkatapos ng pagtitipon, nilapitan si Gabriel ng isang lalaking hindi pamilyar. Siya ay nakasuot ng simpleng damit at may hawak na maliit na rosaryo. Gabriel Mendez, sabi nito, ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi mo makikita sa mga salita ng tao. Napalingon si Gabriel. Paano mo nalaman ang pangalan ko? May mga bagay na kailangan mong matuklasan sa sarili mong paraan, sagot ng lalaki bago naglakad palayo. Tila pamilyar ang boses nito, ngunit hindi matukoy ni Gabriel kung saan niya ito narinig. Sa gabing iyon, bumalik si Gabriel sa kanyang hotel. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang isulat ang kwento ng araw. Ngunit habang sinusulat niya ito, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng impormasyon. Ang mga salita ni Hannah, ang video ni Miriam, ang babala ng imam, at ang pahayag ng misteryosong lalaki, lahat ng ito ay parang bahagi ng mas malaking palaisipan na hindi pa niya lubos na maunawaan. Habang tumingin siya sa tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana, naisip niya ang sinabi sa kanya, ang sagot ay hindi mo makikita sa mga salita ng tao. Sa gabing iyon, napagtanto ni Gabriel na ang hinahanap niyang sagot ay hindi lamang isang kwento. Isa itong panawagan. Ang umaga ay dumating na may tila mas malamig na hangin, na parang may dumarating na pagbabago sa lungsod ng Jerusalem. Sa loob ng hotel ni Gabriel, nakaupo siya sa mesa, tahimik na binabasa ang mga tala niya mula sa mga nakalipas na araw. Ang bawat kwento, mula sa figura ng liwanag hanggang sa mga propesyang binanggit ni Hannah, ay tila nag-ugnay sa isang mas malawak na naratibo na hindi pa niya lubos na naintindihan. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Miriam ang nasa linya. Gabriel, kailangan mong pumunta sa may Damascus Gate ngayon. May nangyayari at tingin ko'y mahalaga ito. Anong nangyayari? Tanong niya habang agad na inihahanda ang kanyang recorder at camera. May mga tao roon na nagkakagulo. Parang may bagong figura na umaakit ng pansin. Sinasabi nilang siya ang sagot sa mga tanong natin. Nagmamadaling pumunta si Gabriel sa Damascus Gate, kung saan naroroon ang isang malaking grupo ng mga tao. Sa gitna ng karamihan, may isang lalaki na nakatayo sa ibabaw ng isang simpleng plataporma. Siya ay may tindig na puno ng otoridad at charisma, at ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang kapayapaan ng mundo ay nasa ating mga kamay, sabi ng lalaki, ang boses ay mapanlikha at puno ng kumpiyansa. Ang liwanag na nakita ninyo ay hindi isang misteryo. Ito ay tanda ng isang bagong panahon, isang panahon ng pagkakaisa, kung saan ang mga digmaan at alitan ay magwawakas. Nagmasid si Gabriel, pinag-aralan ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay mukhang nabighani, habang ang iba ay tila nag-aalinlangan. Sinubukan niyang lumapit upang mas marinig ang sinasabi ng lalaki. Habang tumutok siya, napansin niya ang kakaibang sigla sa paligid ng tagapagsalita, na para bang may hindi nakikitang puwersang nagmumula rito. Habang nagpapatuloy ang talumpati ng lalaki, isang pamilyar na boses ang lumapit kay Gabriel. Mag-ingat ka sa kanya. Napalingon si Gabriel at nakita si Elias, ang misteryosong lalaking nakilala niya noon. Ang tindig nito ay mahigpit at ang mga matay puno ng babala. Sino siya? Tanong ni Gabriel, nakaramdam ng bahagyang kaba. Siya ang tinatawag nilang tagapagligtas, sagot ni Elias. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may itinatagong layunin. Hindi mo ba napapansin? Ang kanyang mga pangako ay masyadong maganda upang maging totoo. Napatingin muli si Gabriel sa lalaki. Sa kabila ng makapangyarihang talumpati nito, may nararamdaman siyang kakaibang tensyon sa hangin. Tila may puwersang nagtutulak sa mga tao na maniwala, ngunit ang mismong puwersang iyon ang nagdudulot ng kanyang pagdududa. Elias, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel, pilit na iniintindi ang mga sinasabi nito. Hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos, sagot ni Elias. Minsan, ang liwanag ay ginagamit upang linlangin ang mga mata ng tao. Sa gabing iyon, muling binalikan ni Gabriel ang mga sinabi ni Elias. Habang nagbabasa siya ng mga tala ni Hannah, napansin niya ang isang seksyon sa manuskripto tungkol sa mga tagapagligtas na darating sa panahon ng kaguluhan. Ayon sa mga nakasulat, ang ganitong mga figura ay madalas na nagpapakita ng kapayapaan at pag-asa, ngunit ang ilan sa kanila ay may mas madilim na layunin. Biglang kumatok si Miriam sa kanyang pintuan. Gabriel, kailangan mong makita ito. May dala siyang laptop at pinakita ang isang bagong video na kumakalat online.
Sa video, makikita ang tagapagsalita na nakilala nila sa Damascus Gate, ngunit ngayon ay tila mas maraming tao ang sumusunod sa kanya. Parang may kakaiba sa kanya, sabi ni Miriam, ang boses niya ay may halong takot. Ang mga tao ay parang bulag sa totoo. Parang sinusunod nila siya nang hindi iniintindi ang mga sinabi niya. Sa sumunod na araw, nagpasya si Gabriel na balikan ang tagapagsalita upang magsagawa ng panayam. Ngunit nang siya'y dumating, napansin niya ang mas malaking bilang ng mga tagasunod. Ang karamihan ay tila sabik na sabik sa mga salita ng lalaki. Sa gitna ng lahat ng ito, si Gabriel ay naramdaman ang lalong pagkalayo niya sa sariling katotohanan. Hindi ko maipaliwanag, Hana, sabi niya sa telepono. Ngunit ang tao na ito ay tila may kontrol sa lahat ng naririto. Para bang may puwersang nagpapasunod sa kanila. Gabriel, sagot ni Hana, ang mga ganitong tao ay maaaring tanda ng mas malaking bagay. Ang tanong ay, ano ang intensyon niya? Habang papalayo si Gabriel mula sa lugar, nakita niyang muli si Elias na nakatayo sa isang sulok, nagmamasid. Tila sinasabi ng presensya nito na ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Ngunit sa likod ng lahat, isang tanong ang nag-ugat sa isipan ni Gabriel, ang liwanag na ito ba ay tanda ng kaligtasan o ng panlilinlang? Ang hangin sa Jerusalem ay tila mas mabigat habang patuloy na kumakalat ang impluensya ng misteryosong tagapagsalita. Si Gabriel, na ngayon ay mas nalilito kaysa dati, ay naglalakad patungo sa isang malaking pagtitipon malapit sa Temple Mount. Ayon sa mga ulat, ang tagapagsalita ay magbibigay ng talumpati na inaasahang dadaluhan ng libu-libong tao. Ang tensyon sa lungsod ay hindi maikakaila, mga tao mula sa iba't ibang relihiyon, paniniwala, at pananaw ay nagtipon upang marinig ang mga salita ng taong ito. Habang papalapit siya, nagulat si Gabriel sa dami ng tao na naroroon. Ang karamihan ay tila sabik, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na entablado sa gitna ng lugar. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa paligid, isang halo ng pananabik at pag-aalinlangan. Sa entablado, tumayo ang tagapagsalita, nakasuot ng simpleng damit, ngunit may tindig na nag-uumapaw sa otoridad. Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay parang musika sa tainga ng mga tao, mabisa, puno ng pangako, at tila may puwersang espiritual na nagmumula rito. Ang liwanag na nakita ninyo ay isang tanda, simula niya, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa pananabik. Isang tanda na ang panahon ng pagkakaisa at kapayapaan ay narito na. Ang mga digmaan, ang pagkakawatak-watak, lahat ng iyon ay matatapos kung tayo ay magkaisa. Si Gabriel, na nasa gilid ng karamihan, ay tahimik na nagmamasid. Ang bawat salita ng tagapagsalita ay tumatama sa damdamin ng mga nakikinig. Ang ilan ay lumuluha, ang iba'y tumatango habang tinatanggap ang mensahe ng lalaki. Ngunit sa likod ng mga emosyon ng mga tao, may nararamdaman si Gabriel na tila hindi tama. Habang pinapanood niya ang nangyayari, naramdaman ni Gabriel ang presensya ni Elias, na biglang lumitaw sa kanyang tabi. Gabriel, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng babala. Nararamdaman mo ba ang panlilinlang sa mga salita niya? Hindi ko alam, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Napakabisa ng sinasabi niya, pero parang may kulang. Parang may bagay na hindi ko nakikita. Iyan ang layunin niya, sagot ni Elias. Hindi lahat ng makapangyarihang salita ay nagmumula sa mabuti. Ang mga salita niya ay puno ng pangako, ngunit hindi ng katotohanan. Mag-ingat ka. Bago pa makasagot si Gabriel, biglang naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila bumigat at ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang tagapagsalita ay nagtaas ng kamay at biglang tumahimik ang lahat. Sa likod niya, isang malakas na liwanag ang lumitaw na parang sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ang tanda ay naririto, sabi ng tagapagsalita, itinuturo ang liwanag. Ito ang patunay na tayo ay pinili upang dalhin ang bagong panahon. Habang ang karamihan ay napuno ng pagkamangha, si Gabriel ay muling napaisip sa sinabi ni Elias, hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos. Tumitig siya sa liwanag, sinusubukang unawain kung ano ito. Sa likod ng kanyang isip, naramdaman niya ang takot na ang liwanag na ito ay hindi isang tanda ng kabutihan, kundi isang babala ng mas malaking panganib. Biglang lumapit si Hana, na ngayon ay may daladalang ilang papel at larawan. Gabriel, sabi niya, hinihingal. May natuklasan ako. Ang figurang ito, ang liwanag na ito, may mga kwento sa kasaysayan na nagsasabi tungkol dito. Ang mga figura na nagpapakita ng liwanag ngunit nagdudulot ng pagkawasak.
Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hana. Ang figurang iyon ay maaaring isang simbolo ng panlilinlang, sagot ni Hana. May mga kwento sa lumang tipan at sa iba pang kasulatan tungkol sa mga huwad na tagapagligtas na darating bago ang malaking pagbabago. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Ang ilan ay tila nawawala sa sarili, na parang wala sa kanilang tamang pag-isip. Ang iba naman ay sumisigaw, sumasamba sa figura sa liwanag. Tumayo si Gabriel, pilit na inuunawa kung ano ang nangyayari. Sa kanyang puso, ramdam niya ang takot, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa epekto nito sa mga tao. Elias, ano ang gagawin natin? Tanong ni Gabriel, pilit na hinahanap ang misteryosong lalaki sa gitna ng kaguluhan. Ngunit nang lingunin niya si Elias, wala na ito roon. Naiwan siyang nag-iisa, napapalibutan ng mga taong tila nawawala sa sarili. Sa gabing iyon, bumalik si Gabriel sa kanyang hotel, pagod at naguguluhan. Habang sinusuri niya ang mga tala niya, isang bagay ang tumama sa kanya. Ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang liwanag, kundi sino ang nagdala nito. Napagtanto niyang ang sagot ay maaaring hindi niya matuklasan ng mag-isa. Habang nakatitig siya sa tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana, sinabi niya sa sarili, kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit ano pa ang kapalit. Ang Jerusalem, na tila tahimik sa ilalim ng buwan, ay parang nagbabantay, naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Ang araw ay unti-unting sumilip sa ibabaw ng Jerusalem, ngunit ang bigat ng mga nakaraang araw ay nanatili sa puso ni Gabriel. Ang mga imahe ng liwanag, ang figura sa entablado, at ang epekto nito sa mga tao ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, may mas malalim na puwersang gumagalaw sa likod ng mga kaganapang ito, at alam niyang kailangan niyang tuklasin ang katotohanan. Sa isang mensahe mula kay Hana, nalaman niyang magkakaroon ng malaking pagtitipon ng mga lider ng relihiyon sa loob ng isang makasaysayang sinagoga. Ang layunin nito ay upang talakayin ang mga kaganapan at magbigay ng interpretasyon mula sa kanilang pananaw. Agad na nagdesisyon si Gabriel na pumunta roon upang mag-obserba at magtanong. Sa loob ng sinagoga, ang atmosfera ay mabigat ngunit puno ng pag-asa. Naroroon ang mga rabi, imam, pari, at iba pang leader mula sa iba't ibang relihiyon. Sa harap nila ay isang malaking mesa na puno ng mga sinaunang kasulatan at modernong dokumento. Lahat sila ay tila nagkakaisa sa layuning maunawaan ang kahulugan ng mga misteryosong kaganapan. Isang rabi ang unang nagsalita. Ang liwanag na ito ay maaaring tanda ng Moshiach, ang ating hinihintay na tagapagligtas. Sabi niya, ang boses ay puno ng pananampalataya. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang kasaysayan ay nagbabala rin tungkol sa mga huwad na propeta. Isang imam naman ang nagbigay ng kanyang pananaw. Ang liwanag ay maaaring isang pagsubok mula sa Diyos, upang malaman kung sino sa atin ang tunay na naniniwala. Ngunit dapat nating tandaan, ang liwanag na ito ay hindi otomatikong tanda ng kabutihan. Ang mga himala ay maaaring subukin ang ating puso. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, tahimik na nagmamasid si Gabriel. Ang bawat salita ng mga leader ay parang piraso ng puzzle na pilit niyang binubuo. Ngunit sa kabila ng kanilang mga paliwanag, nararamdaman niyang may isang bahagi ng kwento ang hindi nila nababanggit. Sa kalagitnaan ng pulong, biglang tumayo si Hana, hawak ang isang sinaunang dokumento. Patawarin niyo ako, ngunit kailangan kong magsalita, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Sa kasaysayan ng Jerusalem, maraming beses nang nangyari ang ganitong mga kaganapan. Ngunit laging may babala na kasama, hindi lahat ng tanda ay dapat tanggapin ng walang tanong. Nilabas niya ang dokumento at binasa ang isang bahagi nito. Kapag ang liwanag ay nagpakita sa panahon ng kaguluhan, sundin ang mensahe, ngunit tanungin ang layunin ng tagapagdala nito. Ang liwanag ay maaaring magdala ng kaligtasan o pagkawasak. Naging tahimik ang buong sinagoga habang iniisip ng lahat ang sinabi ni Hana. Ngunit bago pa magpatuloy ang diskusyon, isang lalaki mula sa likod ng silid ang biglang tumayo. Ang kanyang tindig ay tiyak at ang boses niya ay malamig. Ang inyong pag-aalinlangan ay isang insulto sa liwanag, sabi ng lalaki. Ito'y tanda ng isang bagong panahon, at sa halip na tanungin ito, dapat nating yakapin ang pag-asa na dala nito. Nagulat si Gabriel sa biglaang sigaw ng lalaki, ngunit mas nagulat siya nang mapansin niyang ito ang tagapagsalita mula sa Damascus Gate. Ngayon ay narito siya, nasa loob ng sinagoga, at parang mas may impluwensya kaysa dati. Tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at lumapit sa harap.
Gabriel Mendez, sabi ng tagapagsalita, na tila kinikilala ang kanyang presensya. Ikaw na naghahanap ng katotohanan, bakit hindi ka magtiwala sa liwanag? Ang hinahanap mo ay narito na sa harap mo. Hindi makapagsalita si Gabriel. Ang boses ng lalaki ay parang dumidiretso sa kanyang puso, ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang isang bagay na mali. Tumingin siya kay Hana, na ngayon ay tila natatakot, ngunit may lakas sa kanyang mga mata na nagsasabing huwag siyang magpadaig. Kung ang liwanag na ito ay tanda ng kabutihan, sagot ni Gabriel, bakit ito nagdudulot ng kaguluhan at pagkalito sa mga tao? Ang tunay na tanda ng kabutihan ay kapayapaan, hindi takot. Sa labas ng sinagoga, habang paalis si Gabriel at Hana, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng pribado. Gabriel, sabi ni Hana, ang tagapagsalitang iyon ay hindi basta ordinaryo. Siya ay may layunin na hindi natin lubos na naintindihan. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Tumigil si Gabriel, tinitingnan ang tanawin ng Jerusalem na ngayon ay tila mas misteryoso kaysa dati. Hana, sa tingin mo ba, siya ang sinasabi sa propesya? Ang huwad na tagapagligtas? Hindi ko masabi ng tiyak, sagot ni Hana, ngunit isang bagay ang alam ko. Ang Jerusalem ay laging nasa sentro ng mga labanang espiritual. At ang labanang iyon ay hindi pa tapos. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang silid, muling binalikan ni Gabriel ang mga nangyari. Ang tagapagsalita, ang mga lider ng relihiyon, at ang misteryosong liwanag, lahat ng ito ay tila piraso ng isang mas malaking kwento. Ngunit habang pinoproseso niya ang lahat, isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong, ano ang tunay na layunin ng liwanag na ito, at handa ba siyang harapin ang sagot? Ang gabi sa Jerusalem ay tila mas malamig, na parang may aninong bumabalot sa lungsod. Si Gabriel ay hindi mapakali sa kanyang hotel. Ang lahat ng kanyang nasaksihan, ang liwanag, ang tagapagsalita, ang babala ni Elias, at ang takot ni Hana, ay parang umaabot sa isang di maiiwasang kasukdulan. Sa kabila ng kanyang pagod, alam niyang hindi niya pwedeng baliwalain ang nangyayari. Isang mensahe mula kay Miriam ang dumating sa kanyang telepono, Gabriel, may kakaiba ngayong nangyayari sa Western Wall. Maraming tao ang nagtipon. Kailangan mo itong makita. Hindi nag-aksaya ng oras si Gabriel. Agad niyang kinuha ang kanyang recorder at kamera at tumakbo palabas. Sa kanyang paglalakad patungo sa lugar, naramdaman niya ang bigat ng hangin na parang isang hindi nakikitang puwersa ang naglalaban sa paligid. Pagdating niya sa Western Wall, nakita niya ang isang eksenang puno ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagdarasal, ang ilan ay sumisigaw, at ang iba naman ay tila nawawala sa sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, muling naroon ang tagapagsalita. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw, puno ng emosyon at otoridad. Ang panahon ng kaligtasan ay narito na, sigaw ng tagapagsalita. Ang liwanag ay tanda ng bagong panahon. Sundan niyo ang tawag nito, at tayo'y magwawagi laban sa kadiliman. Habang nakikinig si Gabriel, napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mga tao. Ang ilan ay tila nabighani, ngunit ang iba ay halata ang takot at pagkalito. Sa gitna ng pulutong, nakita niya si Hana at Miriam, na mukhang naghahanap din ng sagot sa kaguluhan. Gabriel, sabi ni Hana nang makita siya. May mali rito. Ang enerhiya ng lugar na ito ay hindi normal. Alam ko, sagot ni Gabriel, tumingin sa tagapagsalita. Ngunit paano natin malalaman kung ano ang talagang nangyayari? Bago pa sila makapag-isip ng plano, biglang nagbago ang liwanag sa paligid. Isang malakas na hangin ang bumalot sa lugar, at ang lahat ay napatingala. Sa itaas, ang liwanag ay naging mas maliwanag pa, halos nakakasilaw. Ngunit sa gitna ng liwanag, may aninong lumitaw, isang figura na tila anghel, ngunit hindi malinaw ang anyo nito. Anghel ito, sigaw ng isa sa mga tao. Hindi sigaw ng iba. Ito ay babala. Habang nagkakagulo ang mga tao, naramdaman ni Gabriel ang matinding kaba. Ang figura sa liwanag ay tila nakatingin sa lahat, ngunit ang presensya nito ay nagdadala ng magkahalong damdamin, takot, paghanga, at pagkalito. Sa tabi niya, si Elias ay biglang lumitaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa figura. Elias, sigaw ni Gabriel. Ano ang nakikita natin? Ang isang laban, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Isang laban sa pagitan ng liwanag at dilim. At ang mga tao ay nasa gitna nito. Paano natin malalaman kung alin ang dapat nating pagkatiwalaan? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa pamamagitan ng iyong puso, sagot ni Elias.
Ang dilim ay palaging nagpapanggap na liwanag. Ngunit ang tunay na liwanag ay hindi kailanman nagdudulot ng kaguluhan. Magmasid ka, Gabriel. Ang sagot ay nasa harap mo. Habang nakatingin si Gabriel, napansin niya ang kakaibang kilos ng tagapagsalita. Ang kanyang boses ay mas lalong lumalakas, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagdudulot ng pagkalito sa halip na kapayapaan. Ang mga tao ay nagsimulang magtalo, ang ilan ay sumisigaw, at ang iba ay tila nawawala sa kanilang katinuan. Hindi ito tama, bulong ni Gabriel. Ang tunay na liwanag ay hindi nagdudulot ng ganito. Biglang lumapit si Hannah kay Gabriel, hawak ang isang maliit na piraso ng papel mula sa manuskriptong binasa niya noong isang araw. Gabriel, sabi niya, ito ang sinasabi sa propesya, kapag ang liwanag ay nagdulot ng kaguluhan, ito ay babala ng panlilinlang. Hindi ito ang liwanag na hinahanap natin. Sa sandaling iyon, biglang dumilim ang paligid, na parang sinipsip ng liwanag ang lahat ng enerhiya. Ang figura sa liwanag ay biglang nawala, at iniwan ang mga tao sa kaguluhan. Ang tagapagsalita ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbago, hindi na siya mukhang isang tagapagligtas, kundi isang figura ng takot. Gabriel, sabi ni Elias, ang labanang ito ay hindi pa tapos. Ngunit nakita mo na ang kaibahan ng liwanag na totoo at ng liwanag na huwad. Ang tanong ay, handa ka bang harapin ang susunod na hakbang? Tumango si Gabriel, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Handa akong tuklasin ang katotohanan, kahit ano pa ang kapalit. Sa gabing iyon, habang ang Jerusalem ay tahimik ngunit puno ng tensyon, si Gabriel ay muling nag-isip tungkol sa lahat ng kanyang nakita. Ang labanang espiritual na naramdaman niya ay hindi lamang sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi pati na rin sa puso ng bawat tao. Sa kanyang isip, alam niyang ang tunay na sagot ay hindi pa dumarating, ngunit naramdaman niyang papalapit na siya. Ang umaga sa Jerusalem ay tila mas tahimik kaysa sa nakaraang mga araw. Ang tensyon sa hangin ay naroroon pa rin, ngunit ang mga tao ay naglalakad ng mabagal, puno ng tanong sa kanilang mga mukha. Si Gabriel, na nagising mula sa isang gabi ng malalim na pag-isip, ay tumingin sa bintana ng kanyang silid. Ang lungsod ay tila naghihintay, hindi lamang sa sagot, kundi sa susunod na kabanata ng isang kwentong mas matanda pa kaysa sa sinuman. Tumunog ang telepono niya. Si Hannah ang nasa linya. Gabriel, kailangan mo akong makita sa Mount of Olives. May nangyayari roon na kailangan mong marinig. Hindi nagtanong si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang kagamitan at agad na nagtungo sa lugar. Sa kanyang pagdating, nakita niya si Hannah na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng olibo, ang mukha nito ay puno ng emosyon. Anong nangyayari? Tanong niya habang nilalapitan ito. Gabriel, sabi ni Hannah, hawak ang isang piraso ng papel na tila bagong sulat. May isa pang propesya na hindi ko na ipakita sa iyo. At ito ay parang tumutugma sa kung anong nangyayari ngayon. Iniabot ni Hannah ang papel at binasa ito ni Gabriel. Sa huling bahagi ng kaguluhan, isang figura ang magdadala ng huwad na liwanag. Ngunit ang liwanag na totoo ay magpapakita sa mga handang makakita ng katotohanan. Ang mga mata ng puso ang susi upang malaman ang landas ng pag-asa. Tahimik si Gabriel habang iniisip ang kahulugan nito. Ibig sabihin ba nito, may mas malaking tanda na paparating? Tanong niya. Sa tingin ko, sagot ni Hannah, hindi pa tapos ang lahat. Ngunit naniniwala akong ang Jerusalem ay laging may paraan upang ipakita ang katotohanan. Habang nag-uusap sila, napansin nilang maraming tao ang nagtitipon malapit sa isang burol. Sa gitna ng mga tao, may isang kakaibang liwanag na lumitaw sa kalangitan. Hindi ito tulad ng liwanag na nakita nila noong nakaraan. Ang liwanag na ito ay hindi nakakasilaw. Sa halip, ito ay kalmado, mahina ngunit nakakaramdam ng kapayapaan. Naglakad si Gabriel patungo sa karamihan. Ang mga tao ay tahimik na nakatingala at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. Ano ito? Tanong ni Gabriel sa kanyang sarili habang itinuon ang kanyang kamera sa liwanag. Ang liwanag ay unti-unting bumaba at sa loob nito may figurang lumitaw. Hindi ito tulad ng huwad na figura na nakita nila dati. Ang figurang ito ay puno ng biyaya at kapayapaan. Walang nagsalita, ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng katiyakan na hindi nila kailangang matakot. Biglang narinig ni Gabriel ang isang boses sa kanyang isipan, hindi mula sa figura kundi mula sa kanyang sariling puso. Ang katotohanan ay laging narito. Hindi mo kailangang hanapin ito sa labas. Ang liwanag ay nasa loob mo.
Napaiyak ang ilan sa mga tao habang nararamdaman nila ang kapayapaan mula sa presensya ng figura. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang liwanag ay unti-unting nawala, iniwan ang lahat sa katahimikan. Walang salita, walang sigaw, tanging ang pakiramdam ng isang mahalagang sandali na dumaan. Tumayo si Gabriel sa tabi ni Hana, tahimik at nag-isip. Ano ang nakita natin? Tanong niya. Ang totoo, sagot ni Hana, ang boses ay puno ng emosyon. At ngayon, nasa atin na kung paano natin ito dadalhin sa mundo. Pagbalik sa kanyang hotel, sinimulan ni Gabriel ang pagsusulat ng kanyang artikulo. Hindi na ito isang simpleng ulat tungkol sa isang kakaibang kaganapan. Ito ay isang kwento ng pananampalataya, ng liwanag, at ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Isinulat niya ang mga kwento ng mga taong nakakita, naramdaman, at naniwala. Ngunit higit sa lahat, isinulat niya ang kanyang sariling pagbabago. Sa kanyang huling linya, isinulat niya, ang Jerusalem ay hindi lamang isang lungsod ng kasaysayan. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay laging nananatili. Ang tanong ay, handa ba tayong buksan ang ating mga mata upang makita ito? Habang nakatitig si Gabriel sa tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Alam niyang ang kwento ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katiyakan na ang mga sagot ay darating sa tamang panahon. Ang liwanag ay nasa Jerusalem, at ito'y magiging gabay para sa mga handang makita ito. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, iwanan ang salitang liwanag sa mga komento. Gusto naming malaman kung sino ang mga tunay na sumubaybay hanggang sa huli. Salamat sa iyong suporta.